Rice represents most of our food culture. Mahalagang bahagi ng legit Filipino food experience ang kanin. Sabi nga nila, food is life, but rice is lifer. Kung may konting budget ka naman, pwede mo ring i-level up ang putaheng isa-serve mo para sa pamilya o handaan. Rice is life para sa ating mga Pinoy. At kitang-kita rin yan sa pagyakap natin sa mga banyagang putahe na ginagamitan ng kanin. Farm to Doon ko na rin mag-demo, chef. Okay lang, chef. Tatanong ko lang dun, oh. Tatalon talaga. Ano po? Meron akong dalawang next na location. Isang dapa. Chef! Luluto tayo ng isdang dapa. Pero yung sauce natin would be creamy dill sauce. Ayan. We have yung ating isdang dapa na nabili natin sa farmers, dill from the farm, and lalagyan lang natin ng side salad. So pwede na natin i-fillet yung ating isda. So malinis ito, wala na tong hasang tsaka... Ganun. Yan po yung alam kong dyan doon. Level mo siya. Mukha siyang labahita. Yan, para kita Pero hindi yan isda labahita. pa rin yung kita. Yan. Ano yung labahita, chef? Yung kulay gray, yung malansang-malansa. Ganito rin yung flat. Ah, hindi yan ganyan na flat. Pero manipis na isda. Okay, ganun. Okay lang. Pagkain na lang ganyan. Palibasa lalaki. Tapos maiiwan. May iwan. Tapos babalikan mo. Ganyan, di ba? Ganyan. O, tapos alis ka. Bagay. Gusto ko yan. Rice represents most of our food culture. Mahalagang bahagi ng legit Filipino food experience ang kanin. Sabi nga nila, food is life, but rice is lifer. Kung may konting budget ka naman, pwede mo ring i-level up ang putaheng isa-serve mo para sa pamilya o handaan. Rice is life para sa ating mga Pinoy. At kitang-kita rin yan sa pagyakap natin sa mga banyagang putahe na ginagamitan ng kanin. farm to table. Rice represents most of our food culture. Sometimes we have to indulge, especially it is embedded in our culture na rice is a staple. So we have to give in. Tasha? Pwedeng laban. Mahalagang bahagi ng legit Filipino food experience ang kanin. Gaano man kasarap ang isang putaheng nakahain, para sa mga Pinoy, kulang ang salo-salo kung walang mainit na sinaing. Sabi nga nila, food is life, but rice is lifer. Ay, thank you, Lord. Naguugat ang pagmamahal nating ito sa kanin sa malalim na koneksyon ng mga Pinoy sa pagtatanim ng palay, na malaking bahagi ng kabuhayan ng mga magsasaka sa mga lalawigan. Itunuturing na mahalaga at sagradong elemento rin ang palay sa kultura ng ilang mga kababayan natin, partikular na sa mga probinsya ng Cordilleras kung saan ang pagtatanim at pag-aani nito ay ginagawa bilang isang komunidad at sinasabayan ng mga ritual at panalangin alay sa mga anito o espiritu ng kanilang mga ninuno.
Patunay na para sa ating mga Pinoy, ang palay, bigas at kanin ay hindi lamang basta pagkain. Kung iisa-isahin natin ang mga kilalang putaheng Pinoy, masabaw man o masarsang mga ulam, hindi kumpleto yan kung walang kasabay na kanin. Sinigang, paksiw, tinola, bulalo, kare-kare, humba, kaldereta, adobo, o kahit gawin mo pang 2-in-1 na ulam gaya nitong kalderobo sa Ibaan, Batangas. Perfect na perfect yung samahan ng kanin sa bawat subo. Low fire. Low heat. Tapos very little liquid. Konting-konti lang. Hindi nyo siya kailangan lunurin sa tubig. Basically, what we're doing here is pinalalabas lang natin yung mantika niya. So ilalagay ko lang yung ating sibuyas. Be very generous with it. Habang nagigisa yung ating sibuyas, i-add ko naman utay-utay yung ating bawang. And at this point, yung isa sa ingredient na nagbigay kung bakit siya naging kalderobo is yung paggamit nila ng liver spread. And then mamaya, isasabay ko na din yung ating pickles. And we'll finish it off with cheese. Bukod sa pagpapasarap ng kain natin tuwing may malasang ulam, kanin din ang nasa likod ng mga pagkain itinuturing nating Pinoy comfort food. Gaya ng lugaw na nagpapagaan ng loob tuwing may sakit ka o kaya may pinagdaraanan. At champurado na nagbibigay init sa katawan sa mga araw na medyo malamig ang panahon. We'll be using yung kanilang black rice and kanilang pink rice. Kagaya ng ibang lugar natin sa Pilipinas, yung kanilang champurado, meron silang ginagamit na gata. Para mas lumabas pa yung kulay ng ating mga bigas, gagamit tayo ng dalawang sauce. Yung ating kakang gata and yung ating kokwa. And unahin nating gawin yung ating kakang gata na sauce. And dahil puti siya, we'll make use of white sugar and then a very light touch of salt. Palalaputin lang natin to ng konti tapos isa-set aside natin. And using yung ating pangalawang tiga, yun yung gagawin nating pinaka-base ng ating kokwa naman. So I'll just put in our cocoa powder. Pag nakuha na natin yung consistency na medyo malapot-lapot, pwede na nating patayin yung apoy ng kakang gata. Pwede na tayong mag-concentrate dun sa ating cocoa powder. And we'll make use brown sugar. And just like yung ating kakang gata, we'll add salt. But dito mas marami lang ng konti kasi the salt would actually enhance yung bitter flavor and yung natural sweetness na meron doon sa ating cocoa powder. We'll just bring this to a boil. Yan, kumukulo na siya. See? We'll turn this off and set it aside. Same pot na pinagamitan natin ng ating kakang gata, doon ko na ilalagay yung ating pink rice. And yung sa may kokwa, doon naman yung ating black rice. It's okay kung may mga natitira pang ganyan. And then we'll just add water. Now for congee consistency, normally you would cook the rice with a 1:8 ratio. Balikan natin siya after maluto ng ating mga bigas. Ayan, luto na ang ating black and pink champurado.
So, eto na yung inaantay nating part. Ayan, sinasabi natin gently simmering. Babagsak na natin yung ating chicken. Kanin ang staple food nating mga Pinoy. Bukod sa easy access natin sa bigas, ang kanin ay mura, nakakabusog, nakakapagbigay sapat na enerhiya sa katawan. Madali rin itong ipare sa kahit na anong ulam. Kaya naman hindi rin ito nawawala sa bawat Pinoy budget meal. Mapasilog meal man yan o rice topping. Isa sa mga sikat na combo ang rice at tapa. At ginagawa pa lang nilang mas espesyal sa bayan ng Taal sa Batangas. Lagay lang natin sa bowl. Yung parang pinaka maalat na component natin, ating soy sauce. Add lang natin yung ating brown sugar. Pamintang buo. Yung ating acid. Yan, calamansi juice. And yung ating ketchup for color. And then of course, yung sarili nating touch na kape. And yung ating pork slices. Of course, with very clean hands, ating i-massage yung ating marinade. Kung may konting budget ka naman, pwedeng-pwede mo ring i-level up ang putaheng isa-serve mo para sa pamilya o handaan. Gaya nitong turmeric chicken and yellow rice na sinampulan natin sa San Pablo City sa Laguna nung minsan. So meron tayo ditong pakulo ng tubig. Lalagay ko lang yung ating luyang dilaw. Yung ating luya. Infuse lang natin ng konti yung ating poaching liquid. Then yung ating leeks. So, eto na yung inaantay nating part. Ayan, sinasabi natin gently simmering. Babagsak na natin yung ating chicken. So yan, nakikita nyo medyo aggressive yung bula niya. Pero pagbagsak ng chicken, biglang tumigil. So that tells you na nag-drop yung temperature ng ating pinaglulutuan. So i-maintain nyo na lang na hindi ganun kalakas yung apoy or yung uling or yung init na nanggagaling sa ating source para makuha natin yung perpektong produkto. Lulutuin natin to about 30 to 45 minutes. So you have the option na pagkatanggal nyo sa ating poaching liquid, banlian nyo siya ng malamig na tubig para matigil yung cooking process. But since yun nga, very gently naman natin siyang laluto, for me, hindi na kailangan yon. And gaya nga ng sabi ko, hindi natin sasayangin yung stock, yung pinaglutuan kasi that's the same liquid na gagamitin natin para isaing yung ating bigas. So yan, lagay lang din natin yung mga spices na nandun sa stock natin kasi may lasa pa yan. Sayang naman. Tapos, meron tayo ditong chili garlic, tsaka yung ating leeks and ginger. Solid, kanin pa lang. Panalo na agad. Can go as long as 2 years? Yes. Talaga? Kaya mas maganda pa. Mas maganda kung aabutin ng ganong katagal. Talagang aged na yun, yun ang tinatawag nilang aged.